permiso pala daw talaga yung ginawa nung rally na yun. Kasi kita mo yung mga balita. Ang daming mga nakikita natin, mga napapanood natin, na talagang hindi na nakapasok sa trabaho. Kasi kita mo sa drone shot at saka sa camera ng MMDA, napakahaba ng traffic, parang umabot na yata ng Ayala yung tukod ng traffic. Ano kasi Grabe. ito ang tawag nila lightning rally. Ibig sabihin po ito daw po ibiglaan. Ibig sabihin, Oo. wala pong permit, hindi alam ng QCPD, hindi alam ng MMDA. So dahil po wala pong permit, walang rerouting plan, nabulaga ang lahat. Diba? So kung ikaw papasok na eskwelahan, may mga reports nga, supposedly lang isang estudyante kukuha siya ng exam. May mga reports din na may isang nanay at isang sanggol, supposedly manganganak, ibinawian daw po ng buhay dahil hindi makadaan yung ambulance. Yun nga eh. Yan yung ilang mga reports. Yun yung nakakalungkot. Kaya maraming naperwisyo. Dami talaga. Kita mo na lang ha. Nakita mo ba yung viral na video ngayon? Kaganina, yung motor, kinuhaan ng susi. Hinablutan. Pili ko, hindi iglesia yun. Pili ko DDS yun na humalo. Hindi naman sa club ganito. Honestly pre ha, kasi nagpunta ako mismo kahapon. Inikot ko yan eh. Siguro alas 11 ng umaga nandyan ako, tapos bumalik pa ako ng alas 2 ng madaling araw. 1:30 ganyan. Yung unang punta ko, puro pa sa tingin ko mga puro iglesia ni Cristo Kasi malilinis. Bakit DDS na madumi? Grabe ka naman. Kung ikukumpara mo sa ibang rallyista, sa totoo lang ikukumpara mo sa ibang rallyista na hakot. Kapag hakot kasi yan, karga yan ng jeep. At yan talaga yung mga typical na binabayaran. Kumbaga, sige, 1,000 kayo, punta kayo dyan, manggugulo. Tama yung pinupunto mo na baka nahaluan sila. Halo talaga. Nahaluan Nahaluan yun. Nakita mo ba yung video na yung isang mangmang na DDS vlogger? Nagpunta ron, nagsasabihan, Duterte! O anong sabi sa kanya ng iglesia? Hoy, huwag ka sumigaw ng Duterte rito. Hindi kami Duterte, ha? Mamaya ko palang ipopost sa visa vlog ko. Kasi ginagawa ko ng matinding edit at ginagawa ko ng matinding caption para mukhang mangmang talaga yung vlogger na yun eh. Di ba? Pahiya siya. Kasi, hindi naman kasi rally ng DDS yun. Ba't kasi nagsigaw-sigaw ng Duterte? Di ba? Hindi, ang doon, parang si Liviste, ang nakita ko si Liviste, ito, mahilig bang angkin to si Leandro Liviste. Di ba? Originally, rally ng Iglesia ni Cristo yan. Tapos gusto niya, sabi niya, dapat hindi natin to tawagin na INC rally. Ano raw? Kasi hindi lang naman daw INC yung dumalo doon sa rally. Kumbaga, sige, let's say, kapal na mukha, no? Tingin ninyo, sige, successful yung rally na yan. Nakikihalo pa sa credit itong si Leandro Liviste. Kumbaga, wala kang ngangambag dyan, tapos makikihalo ka pa. Oo. Alam naman natin di ba? Sa iglesia talaga yun. Ba't ginaganon ni Liviste para siya na naman yung bida? Ganun na nga. Diba? Naghakot din yan. May hakot yan. Kasi may rally din sa Liwasang Bonifacio. Diba? Nagdala ng mga, feeling ko mga taga Batangas yan Ito, basahin mo natin isang comment sa live ko. Sabi, sir, sinasabi nila, binebendalo daw. Pero sila mismo, nagbendalo kasi wala silang permit nag-rally. Yun isa pa yun. Isang factor din yun. Oo. Pero, nabigyan na ba sila ng permit yung ngayong araw? Ngayong araw, meron silang permit mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Mamaya po yan. No? Bukas, parang wala pa lumalabas report na may permit sila. And yung nasa permit nila na in-approve ng QCLGU, up to 100,000 yung dadalo. Pero kanina, actually walang 20,000 yung dadalo. As of 4 p.m. is 6,000. 6,000. Kasi nababawasan na nag-uuwian na. Kaya nga, doon sa title ko sa YouTube, nilagay ko dyan, kumbaga, napatunayan natin, pinupunto rin ni Mark Ian everyday kanina, na actually may pagka-blessing in disguise din itong nangyari kasi may mga analyst din na nagsasabi, napatunayan natin ngayon na ang Iglesia ni Cristo, yung kanilang bilang ay not enough para mapabagsak yung isang gobyerno. Naman. So, hindi lang ang isang sektor. Kung gusto mo talaga magkaroon ng parang people power and sa revolution ng panahon ni Marcos, hindi sapat ang isang sektor lang. So, kailangan dyan, unang-una, AFP. Sundalo, militar. Police yan. Pangalawa, kailangan yung lahat ng religion, suportado ko, lalo ng Catholic. Diba? Pangatlo, yung masa. Yun ang kailangan na talagang dapat nandoon. Hindi yung isang sektor lang o ipapanawagan pa. Kasi yung sa EDSA, sayang wala si Yayam kasi inaran niya yun Pagsabi pa lang ni Jaime Cardinal Flynn, punta tayong EDSA. Grabe, sulputan lahat ng tao. Ngayon, wala kahit anong panawagan ni Jaime, pati nila Cayetano. Wala nagpupunta. Actually, sa tingin ko nga disadvantages pa yung presence ni Alan Peter Cayetano at ni Amy Marcos. Kasi supposedly, sige, malakas, let's say, 13,000 na yung dumalo dyan.
dapat madadagdagan pa kasi pupunta dyan yung mga followers si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano. Pero hindi nabawasan pa. Ibig sabihin, nakasama pa yung presence nitong mga hinayupak na politiko na to na nakikisaw-saw dyan sa issue. Hindi sila nakakadagdag. Oo. Kasi ang ano dyan, ang pinaka nangyari kasi dyan, yung kay Marcoleta raw na tawag dyan, yung Kaso. aarestuin daw si Marcoleta, sasampahan ng kaso, then aarestuin. Yun daw yung talagang tinututulan nila. Pero may mga analyst din na nagsasabi, hindi mo rin masisi itong mga to. Kasi syempre, pag sinabing political analyst, magulo, matawag dyan, malawak mag-isip. Sinasabi naman nila, baka kasama na rito yung pagtutuloy sa impeachment para malihis yung atensyon ng tao sa impeachment, dito na lang mapunta sa rally-rally. Kasi kapag nag-people power nga, hindi na matutuloy yung impeachment trial. Kasi tama ka, no? Kasi July 6 na eh. First day ng hearing, July 6. Supposedly, sa mga ngayong petsa, July 1 onwards, no, pinag-uusapan na natin yung first day ng trial eh. Pero posibleng diversionary tactics itong rally na yan para malihis yung issue, malihis yung usapin doon sa rally na yan. Baka may gagawin pang rally, susunod dyan, pero hindi na iglesia. Ibang sektor naman. Hindi na yan. Iglesia lang talaga yung ano yan, yung marami dyan. Kasi pag sila iglesia pupunta, pupunta dyan. Kung sila ay milang, wala. Dead man, no? Wala. Kasi ginawa na nila, sinubukan na nila, hindi sila pinupuntahan eh. Tingnan mo, kailan ba nagpatawag yung iglesia nung sa Luneta? Di ba? Dami yun. Ilan umabot yun? Parang 650,000. Awasan, di ba? Yan. Last year yun. Last year. Kung mga politiko lang yun, kaya nila Amy yun? Hindi nila kaya. Kasi diba? sinubukan na rin nila eh. Grupo nila Mike Defensor, yung ano dyan, motorcade sa EDSA, nilangaw din yun. Di ba? Kasi di sila kaya mahilig sila magsasawsaw rito sa mga ano ng iglesia. Kasi hindi mo rin kasi masisi itong mga politiko kasi syempre 13,000 yung nandoon kahapon eh. Di ba? Boto na nila yun kung opportunity sa senador, lalo na mag-2028. Di ba? Ang problema kasi dyan, nahahaluan ng politika yung ginagawa ng iglesia. Ako to be fair sa Iglesia ni Cristo, ito lagi kong sinasabi, marami na akong vlog na patungkol sa Iglesia ni Cristo. I have nothing against the institution. Hindi ako galit sa institusyon. Posible kasi na may mga maling bulong, maling kwento patungkol dito sa kaso ni Marcoleta. Number one, ano ba yung dahilan bakit may rally ang Iglesia ni Cristo? Kasi ayaw nila ng AKA selective justice. Bakit si Marcoleta supposedly siya yung nag-iimbestiga dito sa flood control scams? Bakit siya ang aarestuhin? So parang ang kanilang argumento, hindi nagiging patas ang gobyerno dito kay Marcoleta. Pero kailangan natin tandaan, yung kay Marcoleta ang kaso, mismong siya, umamin siya na nakatanggap siya ng milyon-milyon. In donation. fact, yung recorded ay 75 million na regalo / donation mula kay Mike Defensor at dalawa pa. 75 million pesos po yan. During that time, total, dinefend niya na sa COMELEC yan. Nanalo nga siya dyan sa COMELEC eh. Hindi siya pasok ng election period so wala siyang pananagutan sa COMELEC kahit di niya idineklara sa SOSE niya. Pero during that time, siya po ay kongresista. Mambabatas po siya. Malinaw po sa Presidential Decree number 46 na kapag ikaw po ikawani ng gobyerno, ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo at donasyon sa kahit na anong okasyon. Alam ni Marcoleta yan, abogado yan eh. Magaling na abogado si Marcoleta. Abogado yan eh. Nagkataon lang na nawala sa isip niya. Akala niya, doon lang siya focus sa kaso niya sa COMELEC. Nawala sa isip niya na pwede ring isampa sa kanya outside the COMELEC. Kumbaga, parang kaka-atras mo, nahulog ka sa sarili mong patibong. Kakaiwas niya sa COMELEC, kakaiwas niyang ma-disqualified, kakaiwas niya matanggal sa pagkasenador, hindi niya naisip na pwede siya makulong na walang piyansa-piyansa. Kasi alam niya yan, kahit sinong politiko, wala nga amin na nagbibigay ng donate. Di ba sabi nila, okay lang naman donation di ba? Matangin mo sa Amy. Ilan nag-donate sa'yo? Wala? Magkano nag-donate? Sino mga nag-donate sa'yo ganyan-ganyan, di ba? Kumbaga, si Marcoleta, baguhang politiko hindi niya parang yung do's and don'ts Alam mo kasi, kahit matalino ka, kahit abogado ka, di ba? Hindi mo alam yung mga decision mo. May kababagsakan na ibang sitwasyon. Di ba? Yung masaklap niyan, inamin niya mismo, recorded sa TV program niya inamin. At ang BIR mismo may records kasi itong si Mike Defensor, nagbayad pa ng tax. Kasi yung donasyon. Kung, eto Marcoleta, kung talagang gawa-gawa lang yung kinaso sa'yo, sampahan mo ng kaso si Boying. Correct. Di ba? Correct. Kasuhan mo yung mga nag-iimbento ng kaso sa'yo ng sinasabi mong imbento, sampahan mo agad. Ba't hindi siya makasampa? Paano? Galing mismo sa bibig niya, yung ebidensya laban sa kanya. Diba? Actually, pinapanood ko talaga siya. Meron siyang programa dyan sa Net 25. Lagi siyang guest, di ba? Meron.
Tapos meron siya mga nilalabas na mga video, kahit ulit-ulitin mo, hindi niya sinasagot yung issue patungkol doon sa plunder. Yung pinapaliwanag niya, yung issue sa Comelec, wala na nga tayo doon sa issue na Comelec. Absuelto na sa Comelec. Absuelto na siya doon eh. Oo. Doon sa plunder na hindi pinapaliwanag. And I think, isa yan sa dahilan na ikinikwento sa Iglesia ni Cristo na baka nami-misinterpret o iba yung ikinikwento kaya nagkakaroon ng ganyang kilos protesta. Kasi malinaw na nagkasala dyan si Marcoleta and swerte pa siya may due process. Kasi kung panahon ni Digong yan, hindi na siya bibigyan ng due process, hindi na siya hayaan magpaliwanag. Oo naman, kasi tingnan mo alam mo yung sose? Ano yun? Sagrado sa mga politiko yun. Correct. Manalo ka matalo, magpapasa ng sose, dapat totoo lahat ng sasabihin mo dyan. Kasi kapag yan ay ginawa mong hocus-pocus, pag niloko-loko mo lang sose mo, pwede kang ma-disqualified. Babalik din sa iyo. At yun ang naisip ni Marcoleta. Ayaw niyang ma-disqualified. Hindi niya rin naisip, pwede siya makulong walang piyansa-piyansa. Diba? Kung ako nga sa kanya, magpa-disqualified na lang ako senador. Diba? Kesa makulong doon. Oo. Kasi plunder. Hindi na ako tatakbong senador. Pa-disqualified na lang ako. Diba? Total, matanda naman na ako. Anak ko na lang patakboy ko senador. Kesa makulong kang walang piyansa-piyansa. Kaso wala hindi pa mananalo to si Sara. Inaasahan na lang si Sara mananalo. Hindi nga mananalo yan. Hindi ba mag-English yan? Ayun lang. Diba? Yan nagbahawak dyan kay Marcoleta. Pero kahapon wala siya, no? Wala, hindi siya pumunta. Kasi alam na rin siguro niya na hindi rin magsasucceed. Alam na rin siguro. Kaya kawawa Kawawa yung mga nagrally kahapon. Kasi umikot ako dyan. 131, inikot ko yun dyan. Naglatag sila ng mga camping tent. May mga ambon-ambon pa, di ba? Tapos yung mga upuan pang laba, yun ang gamit-gamit nila. Yung pag naglalaba ka, di ba? Asawa mo naglalaba, may bangko. May mga baon sila. Hindi, kami. May washing machine kami malaki. Ay, wow. kami, tabla kami, kuskus kami. Yung ginaupuan, may mga baon sila. Tapos yung iba, nakaupo sa gutter. Yung iba kumakain, yung iba tutulog, yung iba nakatunganga. Pero sila Marcoleta naka-aircon. Yun nga. Wala siya dun eh. Wala. Naka-aircon. Baka nasa hotel pa. Yung iba nila mga leader nasa hotel pa. Masarap yung kinakain. Samantalang sila styro. Tapos may mga reports pa na hindi daw nakakakain. Hindi nabigyan ng tamang pagkain. Di ba? Sana mag-isip-isip din yung dumalo ng rally. Kayo po yung kawawa dyan. Kung baga pinain lang kayo dyan. Kanina pagpunta ko, dumaan ako dyan, napakainit. Nakapayong naman silang lahat pero nakatayo sila, may program. Kayo yung ginagamit. Sino nakikinabang? Yung nakikinabang, masarap ang buhay. Ayun nga, di ba? Ayun nga. Ito kasing mga iglesia, kumbaga nagagamit lang talaga to eh. Kumbaga, di ba sabi nga sa kanila, may chat-chat sila na, punta tayo ganyan-ganyan, di ba? Hindi naman nilalaban yung kay Marcoleta kung tutusin eh. Di ba? Laban lang ni Marcoleta sa sarili niya yan. Hindi dapat kasama yung reliyon nila dyan. Actually. Di ba? Kasi ako, marami akong kamag-anak sa Mindanao, sa Dipolog, puro iglesia. Mga tito ko, pinsan na daddy ko, iglesia. Ako mismo, sa real experience ko, muntik ako mag-iglesia mga 2010. Yan. Ano nangyari? Kasi, sumasamba na ako, bago ka tawag dyan, mabindisyon, tawag doon. Mabaptize, atin ka muna dyan eh. Atin ka muna ng mga ilang samba ba yun, kundi ko 5 o 10 pa. Basta mga ganun. Nakatid na ako, malapit ko na kompleto. Nag-away kami ng girlfriend ko iglesia. As in hiwalay, hindi ko na tinuloy. Kaya ka magpapa-iglesia dahil kailangan mo mag-convert. Kasi kailangan, di ba? Kayo eh. Hindi naman talaga sa kasi nakikita ko na rin kasi yung girlfriend na nung Pino talaga kumilos, Pino. Di nakikita ko, sumasama ako magsamba-samba. Kaso naghiwalay kami, hindi na rin natuloy. Kaya nakikita ko, Sabi na isang comment. Asawa ko INC pero natitisod na siya. Sorry. Marami talaga ganyan. Pero may nabasa rin akong analysis, no? Ang pinupunto niya, sana hindi umabot sa punto na babagsak ang relihiyon dahil sa pagtatanggol sa maling tao. Kasi posibleng magamit yung institusyon. Kumbaga, ang tagal niyong binild up yung credibility, tapos darating tayo sa isang iglap na masisira dahil lang sa pagtatanggol sa isang politiko, in this case, si Marcoleta. Parang hindi worth it. Speaking of, mapapasara. Ito, may balita ngayon ha. Iglesia o INC, posibleng maipasara dahil sa paglabag sa revised corporate code. Ito, baka sabihin nyo, ina-invento ko yan. Ito kasi may sect pala yata sila. Huwag natin basahin kasi napakahaba. Ito, suspension or revocation of corporate registration, Sec 161, personally liability of officers for unlawful acts, Sec
165. Civil damage for abuse of rights. Ayan balita po yan. Baka kala nyo, bento ko po yan. Nakashare po yan para hindi mo wala. Meron din yung sa mga yung prangkisa ng mga operator kasi may mga operator ng mga bus at saka UV Express na ginamit bakit? sa rally. Bakit? Kasi binigay ang prangkisa sa mga operator na to para magamit ng commuters. Kumbaga inabandon nila yung kanilang duties. Yun yung purpose Kaya ka binigyan ng prangkisa dahil may commuters na may gagamit. nakikita ko dyan mga UV Express yata yun Yun. So, dahil din? iniimbestigahan ngayon, yun ang proposal na isuspende yung prangkisa na ibinigay kasi violation doon sa kumbaga agreement kung bakit kayo binigyan ng prangkisa. Parang sila Solar Boy yata gumamit yan Sila Solar. di ba? Yung mga nakikita natin sa mga balita, sa mga video. Pero inikot ko kahapon sa White Plains medyo social yung rally. Kasi yung mga typical na rally, dyan sa Senado, minsan makikita mo mga hakot Alam mo ba mga naka-jeep. mga iglesia, karamihan dyan may kaya, pre. May yaman. Oo, may kaya. Hindi naman lahat mayaman. Marami dyan Karamihan may kaya. mayaman. May kaya, karamihan At saka mayaman. May kaya. maganda yung bihis. Oo. Kaya makikita mo kung talagang iglesia kasi maganda yung bihis. At saka mga naka-van, naka-L300, mga naka-bus. At saka mga naka-kotse, hindi kagaya sa ibang rally, mga naka-jeep, siksikan, mga nakahubad, di ba, kulang sa disiplina. Pero Kaya anyway, malamang yung nanguha ng susi, malamang DDS, pure DDS yun. Humalo lang yun. halo. Oo, siguro walang motor, di ba? Kinuha yung susi, malay mo, satisfied na sa susi, kahit walang motor. Di ba? Pero nakuha na ata yun kawawa naman yung rider na yun, no? Hindi pa yata Hindi pa ba? nababalik Sabi niya, Pilipino din naman ako, di ba? Kasi maraming naperwisyo. Ang punto ng Iglesia ni Cristo, no, kasi may mga nababasa rin tayo, mga kaibigan tayo, lahat tayo may kaibigan tayo. Sa Facebook, di ba, nag-aaway-aaway sila, nagdideba-debate. Kasi may mga proposal, sana ginawa nyo na lang sa Philippine Arena. Di ba? Mas maluwag yun. Sa kanilang punto, yun yung purpose ng rally, convenience Kailangan ka mag-cause ng inconvenience, i-paralyze mo yung ekonomiya ng isang lugar para mapansin ka. Kaya nila ginawa dyan sa rally, syempre, apektado yung buong ekonomiya ng Metro Manila, yung traffic. So nagkukos ng perwisyo, gumagawa ng ingay, at ang objective nila na makarating sa kataas-taasan, in this case, sa Office of the President, magiging successful sila. Kaya hindi nila ginawa sa Philippine Arena, kundi kumbaga dyan sa main thoroughfare para makarating sa administrasyon. Kaso hindi naman, tingin ko hindi magiging successful Piling ko bukas wala na yan. Kasi wala pang permit para bukas, no? Pero regardless kung may permit o hindi. Kahit may permit. Ako, sana lang umabot sila ng 3 buwan dyan. Mag-rally-rally. Ba? Natin, walang sawaan. Kaso maraming mga sasakyan na tow. Ayun na nga, di ba? Na tow. Oo, kasi hindi biro yung 3 buwan, di ba? Bilib ako pag umabot sila ng 3 buwan. Kasi kahapon yung ginawa nila, ginawang parking yung EDSA Ortigas flyover. Oo. Nakakadaan ka ba dyan? Yung isang linya dyan, ginawang parking ng mga bus. So isa sa dahilan ng traffic. So ngayon, strict ang PNP ngayon at ang MMDA, ito yung traffic rules natin ngayon, ipapatupad natin ng mahigpit. Alam mo, ang pangit lang kagahapon, umaga, hinarang yung bus talaga. Oo. Diba? Ano daw? Ano yun? Parang wala talagang makadaan? Actually, na-arresto yung lalaki na yun na nagharang ng driver. Kaya nga, ito, sabi ho. Yung gawa, ito, comment to yung mga ginawa kagahapon nung umaga na hindi nakapasok yung asawa ko, hindi na yan gawain ng relihiyon. Ba? Tama naman. Hindi mo rin masisito mga to. Mga naperwisyo Diba? Tayo, maingat tayo dyan sa pagkukomento sa mga iglesia kasi marami akong kaibigan na iglesia hanggang ngayon. Mga close ko pa. Yung mga tao na hindi pwedeng mawala sa buhay mo. Alam mo yung kaibigan kang close. O kaya maingat tayo. Siguro 4 sila. 4 sila nga kaibigan ko na mga iglesia. Kaya hindi ko rin tinatouch yung usapin na ano ba yung top dapat na relihiyon at hindi. Kasi parang politika yun, tapusan dyan Kahit anong debate, wala pangyayari dyan. Kahit anong relihiyon mo, kung hindi ka gumagawa ng tama, wala rin yan, di ba? Kaya ang pinupunto ko lang, yung issue kahapon. Yun yung issue. Yung totoong issue, si Marcoleta, kinasuhan at dapat siya magpaliwanag at hindi dapat bawiin ng gobyerno yung kaso dahil lang sa isang kilos protesta. Di ba? Kasi kung ganyan, ayaw natin na selective justice, magiging selective justice yan. Hindi, kung bawiin ni Boying yung kay Marcoleta, di ba? Di lahat ng politiko nag-iglesia na yan. Kasi hindi na sila makakasuhan. Di ba? Hindi pwede. Halimbawa, tagumpay, si Marcoleta hindi na-arrested kasi nga iglesia. Di ba? Next week, lahat
lahat ng mga politiko na yan, iglesia na yan. Kaya nga, no one is above the law. Diba? Para hindi tayo nagkakagulo, sundin natin kung ano yung mga existing na batas. Pero natin sinasabi na walang selective justice kasi meron pa naman, kahit anong gobyerno, kahit administrasyon, nandiyan pa rin yung pagiging selective eh. Digong nga eh. Dilima lang sinelek eh. Wala nang iba eh. Diba? Correct. Ito pa eh. Correct. Dito sa administrasyon na to, I think meron din naman. Pero makikita mo rin naman, in a way, meron din pagkapatas. Kasi si Bong Revilla, kaibigan ni Marcos mismo si yan. ano mismo, Jinggoy. Si Jinggoy mismo. Huwag na tayo lumayo kay Martin. Si Martin Romualdez. Di ba? Pinsan niya mismo yan. Pero, kita nyo naman. May kaso sa ombudsman. Di ba? It's just that, hindi nagpo-proceed kasi kulang sa ebidensya. Yun lang yun Nagkataon nga kay Martin, wala talaga, malinis. Wala makita na ebidensya. Hindi nila maidiin, makasuhan. Kasi kahit sabihin natin, totoong nagnakaw yan, laway lang ha. Wala kang ebidensya, paano tatanggapin sa korte yan? Yun na nga, tatawanan lang. Kasi yung mga ebidensya dyan, hindi gaya ng ebidensya kay Sara. Talagang ang bigat-bigat. Diba? Mabigat-bigat at masasaksihan natin yan. Sa impeachment trial. Lunes. Naku, mahaba-haba to. Malakas ang views to. Malamang. Anong oras na ba? 6:23. Exciting pala yung Lunes, no? Ha? Maganda, nandiyan tayo sa Senado, baka naman. Sana. Pero, yun, pinag-meetingan na. Isang araw, nag-meeting sila dyan eh. Kung saan gusto yung media, saan uupo mga witness, saan tatayo yung mga witness. Ganun? Yung positioning ng upuan, nilatag na nila. Nag-meeting kahapon natin. Kahapon. Nag-meeting dyan sa Senado. So, ibig sabihin po niyan, talagang tuloy na itong impeachment trial ni Sara Duterte. Kahit anong paglilihis pa sa issue ang gawin ng kahit na anumang grupo, uusad na po yung impeachment trial na yan. Pero basa muna tayo. Comment sige. mamaya natin pag-usapan yung impeachment. Comment. 31 million. Sige. Ayan, maraming INC member din dol na against sa ginawa ng INC. O yan, sabi ni June, escape. Totoo yan. Totoo. Nasa Facebook, mababasa mo naman yun eh. Mga kamag-anak ko, ayaw rin nila yan eh. Kay Rogelio H50, no? Marco Beta, mahiya naman kayo. Para lang hindi abogado, pasikat pala, dapat sana makulong ka para wala nang mayabang sa Senado. Dapat sana isali si Mr. 10K Caldero Cayetano sa makulong. Ito, example natin. Bakit hindi sinasampahan ng kaso si Cayetano? Kasi walang ebidensya na tumanggap siya ng donasyon, tumanggap siya ng regalo, o involved siya sa flood control. So, hindi pagiging justice yan. Kasi kung selective justice yan, lahat ng kaaway ng gobyerno, lahat ng critical sa gobyerno, sasampahan ng kaso. Walang kaso si Ivy Marcos, walang kaso si Pia, si Bongo. As of the moment, walang kaso, pero sa ICC meron. So, hindi ibig sabihin na guaranteed o 100% absolute yung selective justice. Ito, sabi ni Time Life. Yeah, hi Kakopi, good evening from Davao City. Nako! Time Life, pagtatampo sa si Paler, di mo binati. Taga Davao pa naman yan. Pakikik. Ito. Sige. M. Villaflores, watching from Region 2. Magandang gabi sa inyong tatlo. Dito ba si Yayam? Ma'am, dalawa na po kami. Dalawa. May nakikita ba kami? Eric, tatlo. Dalawa na po kami, Sir Eric. Eric, Pero ba hindi kami nakikita sa'yo? Dito si Yayam eh. Magparamdam. Basa pa. Ayan, sige, basa. Sige Lex, buton mo na dyan. Ayan. Tuloy ang kaso basta't may mabigat na ebidensya kahit na sinong Herodes pa yan, sabi ni Eric. Sabi ni Obrien, paano kung mag-resign si Sara? Ano ang plan B? Ang alam ko, tuloy pa rin yan eh. Yun ay, questionable pa kasi wala nang purpose bakit kailangan mag-impeachment. No? So, ako din, ang paniniwala ko, pag nag-resign yan, wala na yan. Ihinto yung impeachment na yan. Ba't mas maganda na yung bukas na mag-resign para hindi na matuloy? Hindi ibig sabihin na absuelto na si Sara Duterte kasi pwede nang iusad yung kaso sa ombudsman. Pwedeng kasuhan. Pag nag-resign si Sara bilang vice president, ito sabi ni Shakir Macero, hello mga Lodi watching from EDSA. Sobrang traffic dahil sa 80-80. Bobo. Na mga DDS. Balik tayo doon. May nanonood sa'yo, idol ka. Si Melo Yap Reacts. Ayan. Ay, Melo, shoutout sa'yo. Ayan. Ito yung pinakalapitin talaga to ng mga babae na mga pag sinabing BBM Vlog at the Chick Boy, Melo Yap. Melo Yap Reacts. Si Papa Mel, nandyan din eh. Nakikinig sa atin si Papa Mel, no? Shoutout sa mga tropa nating mga BBM Vlog. Melo, may papatulpo daw si Mark Ian, follow up daw. Ayan, si Mimi Taiwan. Hello po sa inyong tatlo, yan. Watching from Taiwan. Ayan, Mimi, may nakikita ka ba hindi namin nakikita? Oy, dami natin viewers. Shoutout sa mahigit 1,000 po na nakikinig po sa amin. Thank you. Ito. Sabi ni ni Boss Pogi yan. Anong masasabi niyong dalawa gwapo sa statement ni Sara
tungkol sa rally ng INC. Ito, nag-comment si Hayam. Ayan. O, sir yan, bakit wala ka dito? Sagutin mo muna ito. Hindi mo pala sagutin yan. Ako, sa tingin mo, bakit wala si Hayam? Biglaan eh. Oo nga, bakit Ako, tingin biglaan? ko, nagpamasahe to eh. Parang masakit yung katawan nito nung nakaraning ko eh. Nagpamala. Naman na kay Mark Ian. Oo. Uy, bawo yun. Nakikinig si Tintin ha. Ay, Tin, alam mo na yan. Mamaya sabihin, may alam tayong Hindi, hindi kasi sinasabi yung niya. kamay niya, may pila, hindi naman diretso. Alam mo, Tin yan. Hindi naman ganun ng maayos, yung kamay niya. Okay, kunyari, naniwala ako. Sir yan, naan ka ba kasi? O yan, magaling ka yan, pagaling ka. O ito, sabi ni, Throng 3293. Diba sabi ni Kong Jinky, tuloy kahit mag-resign kasi need daw na di na siya makatakbo pa sa gobyerno. Ang ano kasi niyan, kapag nag-resign siya, tingin ko lang may hinto na yung impeachment trial. Pero pwede mo na siyang kasuhan sa Iakit mo na, sa ombudsman. Iakit mo na yung kaso. Kasi ang ombudsman may administrative penalty din naman yan perpetual disqualification na hindi na siya pwede tumakbo sa kahit anong posisyon. Oo. Diba? Actually, mas mabilis nga yan. Oo. Lalo na, si Boying, di ba? Baka pag sinampa yan, 3 days, kaso na kagad yan. Kaya nga ito naman feeling ko may mali din si Boying Rimulya Bakit in-announce niya na hindi pa naman magsasampa ng kaso, tuloy nag-rally. Ewan ko ba? Hindi ba pwedeng biglain na lang? Oo. Pag arestado ka, ay, ikaw pala. Tawak. Yung buhok. Yung buhok pala Ikaw, wala akong sinasabi. Ganyan ha. Ikaw nag-interpret dyan. yung buhok pala ina-arresto. Pero, tama nga Itong si Boying Rimulya at si John Vic Rimulya, parehas ng talaga magkapatid talaga Oo. Inuuna mo na yung press con. Kung ako sa inyo, dapat sinampan nyo muna yung kaso. Oo. Saka Diba? mag-press con, not the other way around. Ay, hanggang ewan ko ba? Chat ko nga mamaya sa Boying. Pagalitan mo ka. Oo, so dito tayo sa pangalawa ha. Itong countdown sa impeachment ni Sara. Ilang araw na lang ba? Ano ba 5 days to go. 5 days na lang, grabe. 5 days na lang mga kababayan ha. Kahihiyan na ni Sara matutunghayan ng buong Pilipinas. Correct. Ha? Lahat ng ebidensya kailangan makita ng mga Pilipino. Dapat yung bank account niya masilip ng mga Pilipino kasi para malaman kung talagang bilyonaryo ba talaga siya o baka sinisiraan lang siya. Oh, diba? yun. Kasi kapag hindi nila pinakita yan, baka guilty nga talaga. Yun yung ayaw nila di ba? Sa pre-trial conference, talagang tinutuloy nila yung pagbubukas sa tax records. Pero kung ako sa kanya, sinisiraan lang naman ako ng mga yan. Ipapakita ko, di ba? Opportunity na yan. Oo. Kung ako sa'yo, Bipisara, kung talagang sinisiraan ka lang ng mga galit sa'yo, ipakita mo talaga yung bank account mo. Ba? Para paya ka. Para makita ng mga Pilipino. Pagkakataon niya na. Kung ano ang totoo. Oo. Di ba? Kasi syempre, lagi sinasabi, ni Trillanes, bilyon-bilyon daw kayo. Ipakita mo para masampal sa mukha ni Trillanes na wala ka talagang bilyon sa bank account mo. Na dumaan, hindi yung ipon mo ron, na dumaan naging transaction. Kumbaga, pasinungalingan niya. Oo. Diba? Kasi may record sa Anti-Money Laundering Council Oo naman. So, ibig sabihin, sinungaling si AMLC. Oo, pati si Trillanes. Diba? Di ba papahiya yun? Oo naman. Papakita niya ibubulgar. Oo naman. Kaso ang problema, kung totoo, paano yun? Ako, mukhang totoo. Ikaw, Diba? naniniwala ka, totoo? Ako tingin ko totoo kasi depende yan, makikita mo yan sa body language sa Sara eh. Diba? Si Duterte, kapag binanggit ni Trillanes yung bank account, diba? Para nagiging tao sa galit eh. Diba? Makikita mo eh. Umuusok sa ilong sa galit eh. Pag nabanggit yung bank account. Kaya, tingin ng mga Pilipino ay totoo. Sa Lunes, alas 2 daw eh. Alas 2 ng hapon magsisimula. Hanggang anong oras kaya yan? Feeling ko hanggang 6 o'clock lang. 6 o'clock. Tapos Apat na oras. ang gagawin daw pong hearing dyan, bago mag-SONA ang presidente, July 27 yung SONA, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, trial proper. Tapos pagsapit po ng Thursday, yan yung mga administrative, procedural hearing. Alam mo, may kine-question ka, may gusto kang ipasa ng dokumento, doon gagawin yan. So 3 days yan. Tapos after the SONA, mauurong naman po, magiging Tuesday, Wednesday, Thursday yung trial proper. So kung noon, ang expectation natin, kasi 65 days yung prosecution, hinihingi nila. 65 days? 65 trial days yan ha. So medyo matagal po yan, naabot po ng 5 to 7 months. Ganyan sa prosecution, 65 days, ilang buwan yun? Kung 65 days 3, yan. 6... Hindi, sabihin natin 22 days pre. 3 tries a week, di ba? O times 4. Ibig sabihin, 12 trial days in a month. 12 trial days. Kung 65 days yan, plus 30 days yung sa defense. O bali, 95 days po yan, divided by 12.
7.5. Nako, 8 months. paldo yung mga vlogger niyan. Paldo! Maraming content. Oo, paldo yung vlogger niyan kasi Maraming bakit? content. Mainit na usapin niyan, di ba? Pero hindi kasalanan yan. Kasi Oo. we react on the current events. Kung yan po yung mga nangyayari, alam mo rin content natin yung nangyayari last year, di ba? Kung ano yung nangyayari ngayon, anong development, yun po yung content natin. Alam mo, naaawa ko dyan sa mga DDS vlogger dyan. Malamang wala silang kita dyan. So, Bakit? Yung mga ebidensyang lalabas dyan, hindi naman nila i-vlog yan. Alam nga sabihin, hindi totoo yan. Lumabas na nga sa impeachment, di ba? At sa bagay, gawain naman talaga nila yan. Di ba? Gawain nila naman fake news, di ba? Ibig sabihin, tataas pala yung kita natin. Malamang, sa views ha, sa views. Ilang malita. Malamang sa views kasi kung ngayon pa nga lang rally pala na iglesia paldo na yung views namin di ba? Sa totoo lang. Kasi alam niyo naman kami mga vlogger BBM ha, sa views talaga umaasa. Honestly, kaya kapag may issue, may malaking issue, tumataas po yung kita ng vloggers. Ako, hindi ba ako magsisinungaling sa inyo, di ba? Tumataas po yung kita namin kapag maraming views. Lalo na sa YouTube. So, wag niyo pong skip yung ads. Kaya mga kababayan ha, paki-share po itong ano namin ha, para may pangkain kami next week. Itong vlog namin ito. Oy, sus, ma'am. Ba't saan napunta si Sunflowers? Akala ko DDS na to si ma'am. Sunflower. Mama, kumusta? So ito, balik tayo rito sa impeachment ni Sara. Ano bang inaasahan dito ng ating mga kababayan ka-coffee? Ano to meron pong 4 na articles of impeachment. Yan yung grounds, yung mga dahilan kung bakit dapat matanggal si Sara Duterte. Ang ginawa kasi dyan, yung strategy ng prosecution, may grupo ng lawyers, public and private prosecutors, na tututok sa isang article. And I think yung defense, ganyan din gagawin nila. So, dyan sila magkakabungguan. Una, yung typical na mga hearing, di ba, sa korte, ipipresenta mo yung arguments mo, may witness ka doon sa argument mo, syempre papakinggan yan, i-interpolate, tatanungin, para ma-check kung totoong nagsasabi ka ng totoo o hindi. May mga dokumento ba yan, etc. Mark na po yung mga evidence na yan na ginawa na sa pre-trial chamber. So yung mga napapanood na yun sa pelikula, na parang hearing, typical na hearing, parang ganoon din po. It's just that iba yung settings. Kasi yung setting natin, Senado, hindi po sa courtroom. So I think, as expected naman, magsisimula muna yan sa improper use of public funds. Yan yung Article 1. So ang mga inaasahan nating titistigo dyan, improper use, di ba? Hindi tamang pagwawaldas ng confidential funds. Very Grace. Very Grace Piatos, sabi ng prosecutors, nakuha niya, in-expect natin yan. Definitely, lalabas dyan si COA. Kasi yung mga report na pinasa sa COA, so pinasinungalingan po nila yan. And I think lalabas din yung NBI. Sila kasi yung nagsuri doon sa mga acknowledgement receipts na nakatanggap. Yung iba-ibang pirma. Iba-ibang pirma. Stroke. Correct. Lalabas yan. Si PSA, Philippine Statistics Authority, lalabas yan. So first pa lang, siksik-liglig umaapaw na yan. Ano kayang ipapalusot dyan ng depensa ni Sara, no? Yung isang pirma, pareho ng pangalan, magkaiba ng stroke yung pagkakapirma. Ay, parehong pangalan, magkaiba nga yung pirma. Diba? Pero hindi, parehong pirma, parehong stroke, magkaiba naman ang pangalan. Correct. Di ba? Paano kaya nila papalusutan yan, di ba? Ang naiisip ko dyan, kung ikaw abogado, paano papalusutan yan? Abogado Sara, depende sa bayan Pero typical na response nila, political prosecution ito. Hindi yan totoo. Pinag-iinitan nyo lang kami. Puro generic statement, motherhood statement. May mga canned responses na yan. May mga naka-ready na silang sagot dyan. Na ito po pinag-iinitan lang kami, etc. Totoo po ito, dinisburse namin itong pera na yan, pero sinisilip lang kami. And yung style nila, bakit yung confidential funds ni Marcos, ililihis nila kay Marcos? Kaso sa impeachment hearing, hindi nag-work yung ganyang estilo. Hindi Kasi kaso mo yan hindi naman kaso ni Marcos yan Hindi kasuhan din nilang impeachment si Marcos. Correct. Diba? Kung ako yun, diba sabi ko, ako yung abogado ni Sara. Yung magkaparehong pangalan, pero magkaiba yung pirma. Diba? Sabi ko, tanyo naman. Parehong pangalan, magkaiba yung pirma. Ano ipapalusot dyan? Ikulong na yung kliyente ko. Unfortunately, wala ka na walang imprisonment sa penalty, perpetual disqualification lang. Ngayon mga kababayan etong impeachment inaabangan talaga to. Kumbaga, na ano lang yung attention ng tao dito sa rally ng INC. Nalihis. Pero bukas balik na uli yung attention natin dito sa impeachment. Ano bang inaasahan dito ng mga Pilipino? Syempre, unang-una malaman kung ninakaw ba talaga yung pera ng mga tao. Correct. Diba? Kasi lumabas na yan, pre, sa sa Quadcom, lumabas na yan Talagang nanakaw yung pera. Pangalawa, para malaman kung karapat-dapat ba si Sarang maging presidente. Yun lang. O hindi, diba? Kasi dyan, makikita na yan. Diba? Kung
malinis talaga siya, karapat dapat siyang magpresidente kung talaga ini-embeddo lang lahat ng kaso sa kanya. Pero pag totoo yung mga kinaso sa kanya, yung mga akusasyon sa kanya, magtinda na lang siya ng balot. Di ba? Pero i-manage natin tinda ng balot. I-manage natin yung expectation. Ikaw, gusto mo, nandiyan si Sara Duterte, di ba? Ako, gusto ko rin nandiyan Kasi mas magandang content yun pag nandiyan si Sara, no? To manage your expectation, ako, sa tingin ko, hindi pupunta si Sara Duterte. At hindi naman siya required pumunta. Di ba? Represented siya ng kanyang legal counsel. So, yan lang po yan. So, kung ini-expect ninyo, pupunta si Sara, ako, 99% ako hindi rin. yan. Ako alam ko na yan na hindi yan pupunta kasi bakit? Unang-una, English. Diba? Magmuwanta ka siya dyan. English yung tanong Baka magmuwanta ka siya dyan, di ba? Hindi niya maintindihan yan. Pangalawa, mapapahiya siya dyan. Kaya hindi siya pupunta dyan. Wala siya may sasagot, no? Oo, kasi kapag, tawag dyan, kapag tinanong na siya nung prosecutor, di ba? No holds barred yung mga tanong niya, baka hindi niya masagot, mapahiya siya. Kaya hindi, kasi mas mapapahiya siya, magtatanong siya sa abogado niya. Mas lalong negative optics yun. Ay, wala naman to sa script Hindi pwede yun. Kaya hindi na lang pupunta yan. At kung maramdaman niya, teka, mukhang dihado ako dyan Ayan, magpapaano na lang, chat na yung mga vloggers, o gawin nyo na, nasuhulan yung mga senador para i-convict siya. Ganyan narrative yan. Mga dogs, attack! Yung mga aso ba? Yan lang yan, sa chat lang yan. Halimbawa, si Amy Marcos, medyo kumakalembang. Ay, wag si Amy, kasi yung mga bilyar, magkapatid na bilyar, kumakalembang-kalembang. Yung questioning niya, mukhang leaning towards the administration or favoring the administration. Chat nyo na, birahin nyo na si Camille. Malamang, pwede mangyari yan. Diba? Papabanatan. Halimbawa, si Bongo. Siyempre, si Bongo, kapag ma-impeach si Sara, si Bongo makikinabang, di ba? Pwede tumakbo. Si Bongo, medyo boboto sa impeach na natin to, di ba? Babanatan ng mga problema, ipit din yung mga aso nila rin. Kasi may mga aso na Bongo lang, may mga aso na Sara lang, di ba? May mga aso naman. Pag pinag-usapan na, mga aso naman yan. Tatay Digong din. Tatay Digong lang. Pero isa pang crucial thing, no? Pag nakulong na si Marcoleta, mukhang makukulong Halimbawa, this week ma-file yung plunder case na yan. Magbigay tayo ng 1 week sa Sandigan Bayan, mag-issue ng warrant of arrest yan, non-bailable yan. So tatlo yan. Si Bato, Piling ko magtatago Marcoleta. Hindi ako naniniwala magtatago. Kasi papahiya siya pag nagtago siya. Sabagay. And yung required skills ng pagtatago, feeling ko wala yan kay Marcoleta. Hindi kagaya ni Bato na dati mga sundalo, mga militar. Hindi yan magtatago. So 21 na sila dyan. So medyo makakalembang na naman yung usapin ng 2/3. Bago magbotohan, malamang suspended din yan si Marcoleta. Tapos may isa pang senador na malapit na rin daw. Sino? Ang sinasabi ni Boyeng Rimulya, dalawa yung senador. Yung isa malapit na preliminary investigation. Yung isa, malapit na yung resolution. Nako. Dalawa pinag-uusapan, si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Yung doon sa malapit na sa preliminary investigation, kumbaga mas magaan, feeling ko si Joel Kasi may nagsabi din sa ating senador na medyo hindi matibay yung kaso kay Joel Villanueva So mukhang si Chis. Kasi umamin din si Chis Alam mo yung problema yung kay Marcoleta? Galing sa bunganga niya no? Correct. Kaya hindi talaga niya malabanan Nahuli siya. Kahit anong galing mong abogado, kahit na ikaw yung pinakamahusay na abogado, kahit ikaw yung pinakabatikan ng abogado, kung yung ebidensya naman galing sa bunganga mo, paano po? Sabihin mo na, hindi, Your Honor, nung araw na sinabi ko yun, sinapian na bunganga ko. Pero baka lumusot pa. Inamin na mismo. May video mismo. Oo, di ba? Wala siya kawala talaga dyan. Oo. Basa tayo. May ba si Yaya? May Wala. editorial, wala? Basa tayo comment. Ito, si Maria Sil. Lex, makita mo si Maria Sil. Sabi niya, hello po, grabe ang tawa ko sa inyong dalawa. Stress reliever. Parang gusto mo na kaming iuwi, mama. Maria Sil, thank you. Basa pa. May nalo lang ako. Si Ma'am Maria Estrella Plateki. Lagi nakikinig sa atin. Ma'am Estrella, thank you. Nagsend star sa Facebook, no? Oy, salamat po. Salamat sa Ma'am Estrella. Ayan, sabi ni Edgar Occhoa. Kaya nakialam ang INC ginawa ng iglesia negosyo ang politika mga ulol. Comment yan Edgar Corazon Occhoa, Alberto 224. Di naman lahat ng hakot ng INC may hakot sa Cavite, Bulacan. Naluloko nyo lang yung ibang INC sa totoo lang. Correct. Tama yung sinasabi ni Paler nahaluan Kasi andyan sila libiste. Nagdagdag, naghakot. Yan, conversion, ang pangalan? Kasi conversion sa Longkong. Ayan, Monailis, ayan.
magpaliwanag si Sara sa mga akusasyon sa kanya, hindi puro attorney ang haharap sa mga kongreso. Kung atin si Kung Sara. atin si Sara, matik totoo kasi hindi niya kayang ipaliwanag. English po siya. kasi English. English kasi yung ano eh. Sana nga Filipino yung hearing eh, no? Para mas marami maintindihan. O yun, no? Ayun. Taglish. Pwede. Para rin maintindihan ng mga DDS vlogger kasi kung pure English, wala yan. Mag-fake news na lang yan. Kaya dapat, Wala pa na DDS vlogger mag-English. dapat yung impeachment trial gawing Tagalog English. Wag pure English. Hindi maintindihan ng mga DDS vlogger yan. Gagawin lang nila fake news na naman yan. Kasi pag hearing, legalist yan eh. Oh. Yung mga terms, mga ano eh, your honor yan eh. Sabihin, your honor, pagkakaintindihan ng DDS vlogger doon, may honor, gold medal. May top. Di ba? May Di ba? top. Kaya dapat, English Tagalog. Mga bobo yung mga DDS vlogger. Hindi naman lahat pero majority sa 10, baka isa lang hindi pa baka isa lang matalino ron. Bagsak pa nung grade 5. Your honor. Ito, dito tayo sa pangatlo ko. Ito, kaya yung tukunin ko na. Kaya kami nabash ng mga DDS eh. Kaya nga, comment sa nila comment. Ano, palaki na palaki yung ano natin, engagement. Ito meron palang, asan na ba yun? Nawala Yung sa may dar, ikaw na nga mag-ano, hinahanap Sa may Dar. Dar? Ay, hindi. Dar. Yung sa Dar, yung sa Yung department. 418 million. Oo, kasi ang ginawa. Oo. Actually, matagal na itong programa ng DAR. Under this administration ni PBBM at ni Secretary Estrella, Conrado Estrella, no? Yung utang ng mga magsasaka, binubura na sa gobyerno yan. Tapos, yan yung condonation program na sinasabi natin. Halimbawa, ikaw magsasaka, may utang ka, let's say 20,000 yung utang mo. Hindi mo na siya kailangan bayaran. So kumbaga, fresh, parang nag-refresh ka. Diba? So makakatulog ka na ng mahimbing. Teka lang ako, piputulin yun na lang ang kita. ibabayad. Ito pala, meron palang 10,000 na magsasaka sa Bicol buong Bicol Buong Bicol, 10,000 na magsasaka. Ang mayroong mga utang sa mga lupa, sa mga renta sa lupa, mga ganun. 10,000 na magsasaka sa buong Bicol region. Ang halaga ng utang nila ay 418 million Pesos. pesos Hindi nila nabayaran sa agrikultura utang nila. Binura ni BBM yun, tsaka ni Conrad Estrella. Binura nila. Ibig sabihin, kung ikaw magsasaka na taga Bicol, kung may utang kang 20,000, tiway na yun. Thank you na. Thank you na. Kasi gobyerno naman eh. Gobyerno na ang nagbayad. So ikaw, yung pambayad mo, pwede mo nang ipambili ng abono, ipambili ng palay para itanim mo para sa pamilya mo. Ibang massage. Wala naman yata basta sa Bicol eh. 'Di ba? Yun po yung kagandahan nun. Kung ikaw magsasaka at may utang ka, burado na doon sa Bicol. At ito hindi lang sa Bicol dahil ilang taon na to na binabayaran ni PBBM yung mga utang ng magsasaka. Hindi lang po ito ngayong araw, hindi lang kahapon, hindi lang noong nakarang taon. Wala nung pag-upo pa niya. Kasi ang kapartner niya dyan ay si Secretary Conrad Estrella na isang magsasaka rin. Masigasig. Oo. At hindi lang yan. Hindi lang yung pagbabayad-bayad ng utang Nangmimigay rin ba to ng lupa? Ng titulo? Titulo. Diba? Marami pong mga magsasaka natin. Actually, matagal na yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang problema kasi dito tinututukan ng mga previous administrations. Remember, may mga issues na lumalabas. May order na ang korte. Dapat ibigay na yan sa mga magsasaka. Hindi tinututukan yung mga lagay. O lalagyan si regional director o hindi may papamigay yung titulo. Kasi mayayaman yung kinukuhaan ng lupa no? Kinamkam nila yung lupa na yan. Hindi tinututukan. Pero si Secretary Conrad Estrella, agad-agad pinapatutukan yan. Ibigay nyo yung titulo na yan sa mga magsasaka. Sabi nga ng mga magsasaka ngayon ang pakiramdam nila, yumaman sila ng bahagya kasi meron silang ipapamana sa mga anak nila. Kasi saka sila ng saka, tiling the lands, pero hindi pala sa kanila yung kanilang tinitil sila sa kanila. Yung saan ba yun? Pangasinan ba yun o Pampanga? Yung magsasaka may utang na 45,000 tapos yung binayaran ng gobyerno. Pasalamat siya ng pasalamat kay Secretary Conrad Estrella pati kay PBBM kasi yung 45,000 na utang niya matitipid niya. Correct. Pwede na niyang ipuhunan doon sa bigas sa palay niya. Pambili ng abono, di ba? O yun yung simpleng mga trabaho ng ating gobyerno sa pangunguna ni Secretary Conrad Estrella at ni PBBM na hindi nakikita ng mga DDS. Di ba? Pinarami pa yan. Yung titulo lang, napakarami pa po. Kaya masaya po yung mga magsasaka ngayon. Not to mention yung mga farm machineries na ibinibigay. Libre na rin yan. Hindi lang sa mga agrarian reform beneficiaries, no? Sa mga irigasyon. Mga magsasaka mismo, binibigyan ng binhi. Yung binibigyan ng mga pataba. Binibigyan ng mga abono, di ba? Tapos binibigyan ng mga traktor.
binibigyan ng mga rice processing centers. Kaya marami po mga benepisyo ang binibigay sa mga magsasaka. Bagamat medyo bumaba yung presyo ng palay, nababawi naman yan kasi hindi sila gumasos ng pambili ng mga binhi kasi binigay na po yan ng gobyerno. At sa pagbigayan ng ayuda, mga ngingisda at saka mga magsasaka, ang priority na nabibigyan ng fuel subsidy. Di ba no? Hindi mo naman maririnig yan eh. Pag fuel subsidy, ang alam lang natin mga jeepney drivers ang nabibigyan. Pero ngayon, kasama na lagi ang mga magsasaka, ang mga fishermen. Hindi biro yung yung tawag dyan, yung wala sa dulo ng dila ko. DDS. Isipin mo DDS. Hindi. Hindi, ano ba yun? Ito maganda rin to, ha? Yung 85 pesos na minimum sa sahod. Yan. Diba? Maganda yan. Minimum wage sa NCR. Magkano ba ngayon, ang minimum na sahod ng mga ordinary Ang ngayon ay 695. Tama ba? Tama ba? 600. Teka. Ayan. Naka-mark yan eh. Sa Metro, magkakaiba yan kasi may regional rate no? Ang minimum wage natin, itataas po kasi yan ng 85 pesos. Dito po yan sa Metro Manila. Pero po itong 85 pesos in 2 tranches po yan. Ibig sabihin, 2 bigay po. Yung unang bigay, ngayong July 19 po yan. Yung 60 pesos, ngayong July po ibibigay yan. Yung another 25 pesos, na kukumpleto doon sa 85 pesos, ibibigay po yan sa January 20. Yan, January 20 po, 2027. So counting kembot pa, counting hintay pa po, no? So malaking bagay po yan para sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Yan, currently kasi 695 po yung minimum wage natin. At magiging 755 na po yan sa July. At pagkapit po ng January 2027, magiging 780 na yan. Monthly? Hindi, daily. Daily. So kung i-compute natin yan, sa isang buwan, actually maliit din ang sahod ng minimum kung tutusin no? Let's say 22 days ka papasok, times 780, tax-free naman po yan, more or less 17,000 a month. Kinsenas nila. Medyo mababa, pero okay kinsenas na yun. Kinsenas lang yun. Hindi, isang buwan na yun. Yung 22 days 17,000. Pero ang kagandahan yan, pre, kasi pag tumaas yung minimum wage, yun ang kaibahan kapag gagawin mo siyang allowance. Kasi yung allowance, kung baga kinukompute mo yung bonus, hindi yun kasama So kung dahil sahod yan, tataas yung kanyang 13th month, tataas yung kanyang 14th month, yung contribution niya sa PhilHealth, sa SSS, lahat gagalaw. Dito makikita mo, etong pagtaas ng sahod, hindi masyadong napag-usapan to kasi natabunan. Ng rally. Oo. Kaya samantalahin natin ngayon, Sige. Bakit ba mahalaga yung pagtaas ng sahod? Unang-una, Unang-una, hinihiling yan ng mga manggagawa natin. Lalong-lalo yung mga puro rally-rally, taas sahod, taas aumento, ito na yun. Diba? Bakit hindi nyo purihin? Actually, may galit pa nga Bakit daw? May grupo ng mga manggagawa, galit sila kasi bitin daw yung... mag-resign! Diba? Mag-resign ka agad. Mag-DDS blocker na lang para malaki bayad. Diba? Kasi itong mga tao na to, yung progressive groups na nagrarally, kasi gusto nila mas mataas pa Gusto nila 300, mas mataas pa kasi hindi raw sapat yan. Hindi kaya yun. Kailangan mo rin i-consider yung employer. Yung mga nagpapasahod. O small business ka lang pre, 10 lang yung manggagawa mo dyan. So kung tataasan mo yan, baka malugi ka. Naman. Ang tendency, pagko-close ka. Diba? Kailangan mong balansehin. Hindi lang yung employee yung kukonsider mo. Maging yung employer. Kasi lalo na yung mga small entrepreneur. Micro businesses. Mga gaya ko, simpleng bigasan, yung mga magkano ba minimum mo sa tao mo? Hindi wala sa minimum kasi lang naman yun 4 hours lang sila. Okay, hindi buong 4 hours araw. hindi talaga buong araw. Pero araw-araw ang lang, pero hindi buong araw. Ngayon itong pagtaas ng mga kababayan, dapat ito pinapalakpakan natin at hindi na binabatis yun. Bakit? Bakit? Dahil sa panahon ni PBBM, magiging 755 ang minimum. 780 by January 2027. Hindi, yung 755? Ngayon, July 19. Ngayon nga, July. Diba? Kahit papaano, malaking tulong po yan sa dagdag budget ng ni nanay para pambili ng mga kailangan ng pamilya. Diba? Kung hindi si PBBM naging presidente, baka wala pa rin yan. Diba? Correct. I-manage din natin yung ating expectation kasi depende yan sa kumpanya at sa number of employees, no? Yung mga manggagawa po sa agrikultura, ibang kategory din po kasi yan, at yung mga maliliit po na establishmento,
Ibig sabihin po ng maliliit na establishment, mga nakikinig sa ating employer, no, kung meron po kayong 50 na empleyado pababa, ibig sabihin nagsisimula pa lang na negosyo, hindi po kapareho ng rate ng natatanggap ng malalaking mga kumpanya. Ang itataas po ng inyong sahod ay mula sa 658, magiging 743 po yan kada araw. Hindi naman masyadong malaki yung agwat kasi from 755, yung regular, no, halimbawa mga factory na malalaki, bababa lang po yan ng 743. Not bad pa rin po yan. More or less than 20 pesos din po yung diferensya. Kasi again, kailangan din natin intindihin yung mga small businesses. Nagsisimula pa lang po yan, mga startup pa lang po yan. Kung 15 yung empleyado ngayon, kung maging 16 na yan next year, covered na sila. Babalik na sila doon sa bracket. Naka-bracket din po kasi yan Oo, ngayon dito natuloy ba si PBBM sa Canada? As of the moment, check natin Live kasi sa presidential communication. Kaya lang, hintayin natin kasi mahirap pagbalita. Alam nyo naman, hindi naman tayo may dugong DDS sa basta banat ng banat. Diba? Wala pa. Wala pa. As of the moment, wala pa. Hindi pero pa umalis. tuloy siya. As of the moment. Tuloy. Okay. Pag-usapan natin, ano ang papala ng mga Pilipino sa pagpunta ni PBBM diyan sa Canada? May papapala ba tayo diyan? Meron. Diba? Siyempre. Unang-una, yung mga investor sa Canada. Diba? Pwede siyang makapanungkit doon ng mga panibagong investor dito sa ating mayaman ang Canada mayaman. Diba? Pwede siya makapanungkit doon kasi kasama niya yung economic team niya, diba? Lagi kasama yan. Lagi niya kasama yan kasi kapag nakipag-meeting sa mga investor, si PBBM magaling pa magsalita, diba? Hindi nagpupunta ng bansa na walang nabibingwit na mga panibagong investor dito sa atin. Yan ang una. Pangalawa, 1 million yung mga Pilipino dyan sa Canada. 1 kasi million. ang Canada isa yan sa pinaka-friendly na bansa sa mga Pilipino. Ganun? Kumbaga, di ba, pag sinabi Middle East, medyo yung mga Pilipino, medyo inaabuso, di ba? Pero sa Canada, very welcoming po yung Canadian government sa mga Pilipino. Ako sa tingin ko, kasi marami akong kabats na dyan sa Canada nakatira. Ano yan dream country yan ng mga Pilipino Mga OFW, Canada talaga. Yung mga pelikula, di ba, parang may pelikula nila Agamulak, sisimula sila sa Hong Kong, sa Middle East, simula sila sa Dubai, tapos yung ultimate dream talaga nila, makarating ng Canada. Kasi una, malaki na yung sahod, mababait pa yung employer at yung government nila, maluwag sa mga Pilipino. Kaya 1 million yung mga dyan. Sa Russia, ilan lang ang Pilipino dyan? Nagpunta si Presidente dyan, 15,000 lang. Konti lang Ang pala. mga Pilipino, 15,000 kasi. So yun mga yung 1 million dati ng mga kababayan dyan, malamang baka sa 1 million na yan, wala pang 20 DDS dyan Abangan nyo. Abangan nyo si PBBM pupunta dyan sa inyo. Okay. Pangatlong pakinabang ng bansa ng Pilipinas dyan. Siyempre yung mapatibay, yung pagkakaibigan nung Canada, pati ng Pilipinas. Kasi siyempre, may pakinabang sa atin yung Canada, may pakinabang rin tayo sa bansa nila. Kumbaga, give and take yan. Diba? Yan yung mas mapapalawig ni PBBM sa pagbisita niya dyan. Correct. Alis po yung presidente ngayon, July 1, baka mamayang gabi, hindi pa naman tapos yung July 1, hanggang July 4 po siya. Sabi nga nila, bakit tutuloy pa yung presidente, may rally yung INC. Wala, hindi naman niya, parang hindi niya nabalahibuhan Kasi wala namang effect yung rally, no? And ano ito kumbaga may kausap ka dun Prime Minister yung kausap ko dun. Basta mo na lang siyang i-injanin. Diba? Negative yung impact niyan sa governance ni Presidente. Kung nag-commit ka, tapos hindi mo siya sisiputin. Prime Minister po yan. Sayang naman yung mga mabibingwit ng investor doon. Diba? Sayang naman yung tiwala na binigay sa kanya ng Prime Minister na yun kung hindi niya rin sisiputin dahil lang sa kukunting mga nag-rally. Diba? Tsaka planado yan Kawawa naman yung mga Pilipino din na naghihintay. Minsan na lang. Kasi in 11 years, ngayon lang ulit magkakaroon ng presidente ang Pilipinas na pupunta dyan sa Canada. 11 years? Ang nakalipas. Ibig sabihin si Digong hindi nila pinansin? Hindi pinansin ni Digong yung Canada. Ganun? Kaya siguro wala DDS dyan. Kasi hindi siya pinupuntahan dyan. Parang Pilipino yung last time na may pumunta dyan sa Canada. Kaya mahal ng mga taga-Canada itong administrasyon na to. Kaya sigurado tingnan mo. Bukas, just ang schedule, hindi kasi dinidisclose sa public yung schedule ng presidente. Pero sa ating obserbasyon, meeting with the Filipino community agad yan So baka bukas, pagdating ng presidente, i-meet siya na agad yung mga Pilipino, no? Diyan. And isa din sa purpose kung bakit hindi dapat i-cancel ng presidente yan. Ngayong taon kasi, ang chairman ng ASEAN, si PBBM, kumbaga siya yung nagre-represent sa ASEAN Pag-uusapan din po ng Canada, ng Prime Minister nila at ni Presidente Marcos, ano yung mga strategies ng ASEAN? Kasi bilang si Presidente yung leader ng 11 countries na yan, importante siya dyan. Malay mo, Malay Sasama mo ka ba? Hindi, malay mo lang.
Magawa din na paraan ni BBM, yung mga turista wala ng visa. Wala pa, no? Wala pa, no? Kailangan pa rin, no? Oh. Hindi, malay mo lang naman, di ba? Dami yung titiyan. para makakatatravel tayo sa Canada. Hindi pa nakarating ng Canada, Oo. pero mukhang maganda sa Canada, eh. No? Maganda. Marami nagsasabi maganda. Maganda yung babae daw dyan. Pag nalaman ni Mark Ian dyan, ako mag-a-apply ng visa dyan si Mark Ian. Si Mark Ian everyday, pangarap mag Canada, eh. Oo. Sige, basta tayo comment. Sige. Ikaw na pagkasabagot pagbalik. Ikaw na, Joe. Sige. Si Ederlina Aguinaldo 5181. Sayang kung sa December sana pumunta ang ating Pangulo sa Canada, makikita ko sana pupunta ako kahit malayo sa Calgary watching from Italy. Wow. Ay sayang ma'am, hindi nag-adjust Oo. ang schedule eh. Sabihan na, Pwede mo kami imbitahan dyan sa December, ma'am. hindi sa Italy o sa Canada. Kahit pareho dyan, ma'am. Sa Italy na lang. At sabi ni Real Bacoy, hindi naintindihan ng dilis dyan sinasabi nyo. Kailangan. Expected. Hindi, naintindihan nila yan, ma'am, Tagalog eh. Nasasaktad lang sila. Benedicta Alas, nakakatawa naman kayo panoorin. Thank you. Thank you po, thank you. Ayan, sabi ni Paulino Soltes, yan. Walang visa ang rally ng INC kasi mga Duterte supporters damay sa pag-alipusta ni Digong sa Diyos. Yun na nga, di ba? Kasi Yun na nga. si Digong kasi. Malaking kasalanan ni Digong yan. Oo. Pinastos si Diyos eh. O talaga. Pero nakakatawa si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, china-challenge siya yung Catholic Oo. na nasaan kayo? Pumunta kayo dyan. Parang dinidiktahan niya yung Catholic Church eh. Magpadala kayo ng mga tao dyan sa EDSA. Ikaw muna umuwi ka dito sa Pilipinas. Oo, umuwi ka muna. Sabi ni Ederlina Aguinaldo, watching from Italy yan. God bless Philippines and Marcos administration. Praying for our president and good luck, Mr. President, in your state visit in Canada. Yan. Yes. Ma'am, pakitagalog, di maintindihan DDS. Si Ma'am Ederlina, dalawang comment mo na binasa namin. Baka naman. Baka naman. Stars na kahit 300 stars. Lizel Mohammed, no? Good evening from Dubai. Wow. Yan, shoutout Ganda po. dyan sa Dubai, mainit lang. Yan. Sabi ni Shakira Bakero, ang galing talaga ni PBBM sa mga magsasaka. Ngayon lang namin nalaman yan kasi kaya po lagi kami nakatutok sa podcast nyo dahil hindi nabalita sa mga media itong mga magagandang ginagawa ni PBBM. The best po talaga. Ang podcast nyo, very good po kayo. Gwapo talaga Wait kayo. pre, kamag-anak mo ba si Shakira? Hindi. Kilala mo? Hindi. Hindi ko rin kilala yan. So, hindi namin binayaran yan. Comment po yan. Comment Kahit yan. sa comment. Oh. Nakapin po yan. Si Ma'am Oo. MJ Sales ba present? Parang hindi ko nababalitaan si Ma'am MJ Sales ha. Alam dyan, Ma'am MJ Sales, ako lang. Shoutout sa iyo ha. Ito, sabi ni Bush Elizabeth, sabi ni Celis, punta na daw si VP nila sa EDSA para maiupo sa Malacanang. Alam ko yan. Alam mo yung term nila dyan? BP, standby ka. Alam mo sagot ni VP? Puro na lang standby. Ilang standby na yan? Standby. Content ko yan kaganina eh. Malamang maraming views na yun ngayon. Puro na lang standby. Ilang standby na yan? Uy, maawa kayo kay Sara Duterte. Pinapaasan nyo. Kayo Oo. rin mabama kay Sara Huwag nyo Duterte. lokohin. Kayo, ikaw, Celis ka ha? Harapin niya yung kaso niya. Huwag mo loko-lokohin si BP, pinapaas mo. Ano di mangyayari yan, pinapasa mo si BP. Standby. Nagmumukha na kang tambay, pinapa-standby mo pa. Di ba? Talaga. Sabi pa nila, no? Pag balik daw ng Pilipinas si Presidente, si Sara na raw yung nakaupo. Paano mangyayari yan? Tsutsugin niya yung Presidente sa Canada. Ito, sabi ni Lancelot Falcunitin, paano masasabi overwhelming ang mga dumalo sa rally sa 3.1 million na ang populasyon ng Quezon City alone. Sa 10% lang dumalo sa Quezon City lang dapat inabot na sa 300,000 people na 15K lang ang dumalo. Ayun na nga. Pluff talaga, pluff. Kasi 13,000 13,000. Kung 300,000, ay kung ilan yung tao? Yung iba, depende, 13,000. 13,000. Hindi, ilan yung tao? Balik mo nga Alex sa comment na maganda Ano yun. daw? Himayin natin yun, himayin natin. 3.1 million ang tao, populasyon sa Quezon City. Kung 10% ang atin ay 300,000 dapat. Hindi, dapat 10%. O 10% na ang dumalo ay 300,000. So meaning, walang 10%. Wala. Malamang 0.5% lang siguro yan. Teka, kunin natin. Compute natin yan. 15K. Ilan dumalo? Let's say 13,000 lang po ang dumalo. Divided by... Hindi, dyan na sa 15K. Sabi, binabawasan natin. Hindi, times 100. Ayan, 0.4%. Wala. Malapit ka!
0.5 sabi mo, Di ba? 0.4. Wala pang ang 0.5. So hindi mo Diba? mapapabagsak ang gobyerno with 0.4% Kasi nga, ng Kansas City population. Iglesia lang talaga naman kasi umatin. Hindi talaga kaya pag iglesia lang. Dapat yan, lahat, majority ng Pilipino, a-attend dyan para mahimasmasan si PBBM. Ibang sektor, no? Oo, kung gusto mahimasmasan. Kung iglesia lang, tapos 20 DDS, wala yan. Diba? Next comment, next. Ito, sabi ni June Decrease 3479, watching from Norway, praying always for the safety of our PBBM. Salamat Thank you po. po. Ayan, sabi ni Anisha Kabangal, good evening po. I'm your avid fan dito sa Santa Rita, Samar. Yan, saga Samar pala to. Ay, kababayan. Nariresyonan la ako pag, ano ba yan? Ano ba? Samar ang salita to. Waray. Kala ko minura na ako Nariresyuhan laak. Ito si Kakopi at si 31 million, puro waray ito mga Sabi to. niya, nariresyuhan laak pag pinamatihain nyo. Habang nakikinig daw po siya sa atin, nasasayahan siya. Maupay nga kulupay mo, ma'am, na maraming salamat sa pagkikitahaamon. Ayan. Watching from Hong Kong, si Mari Federa. Yan, shoutout po sa'yo. Ay, thank you. Sige, pupunta tayo sa next topic. Ito, good news din po ito. Nabalitaan niyo mo yung pagpunta ng presidente dyan sa NKTI? Meron po kasi kinukonstruct na isang building po dyan. Sabi mo na ano yun? National Kidney Transplant Institute. National Kidney and Transplant Institute. Kung may mga sakit ka sa kidney, dyan dialysis ka, basta tungkol sa kidney, dyan ka pupunta. Renal disease, dyan po yan. Hindi sa ako, may nakikinig dito Baka naman sumakit sa inyo, dyan kayo magpunta. Pag sumakit sa inyo, cremate ka agad. Hindi naman tayo sa NKTI. Remember po, ng panahon ni Marcos, ang ginawa po ni Marcos Sr., nagtayo po ng mga specialized hospitals. Sa puso, ito sa kidney. Itong NKTI, matagal na po yung hospital na yan, panahon pa ni Marcos Sr. Pero dahil sa dami po na nagkakasakit, iba't ibang parte ng Pilipinas, pupunta dyan, nagkakaroon ng siksikan. So ang ginawa po ni PBBM during this administration, nagtayo po siya dyan, actually ongoing po yung construction ng 13 floors. Laki mo. 13 floors po yan, nakikita nyo sa picture, 13 floors po yan, kasama na po yung roof deck at 2-level parking area sa 2,900 square meter lot sa loob po ng NKTI compound. Pag natapos po ito, makinig po kayo pag natapos po ito ang magiging pinakamalaki sa Southeast Asia. Sa 11 countries na sakop ng ASEAN, ito po yung pinakamalaki. Once na matapos na po itong project na to, but may solong dialysis center po sa buong Timog Sangang Asya. At ang capacity nito parang 200 may mga 200 state-of-the-art hemodialysis machines na sabay-sabay mag-ooperate yan. So kung 200 na dialysis po, sabay-sabay magkasakit sa kidney at kinakailangan silang isa lang sa dialysis, kayang-kaya ng ospital na yan, ng NKTI na yan. At ang maganda rito, kumpleto Ricardo ito Itong building na yan, meron ng malasakit center yan. Di ba? Mahirap mayaman ka. Pwede ka dito sa services na to. May PhilHealth opisina na, may PhilHealth office na po yan. May business center na sa loob. May mga pharmacy. So hindi ka nalalabas. One-stop shop po yung dating nito. At state of the art po yung facilities na meron dito. Baka yung mga taga-ibang bansa dadayo na dito sa Pilipinas. Kasi marami talaga dumadayo sa Pilipinas na sa heart center natin. Mula sa ASEAN, pupunta pa dito para magpagamot. Yan, pag naging operational na po yung bagong building na yan dyan sa NKTI. Alam mo bakit napakahalaga nitong NKTI? Kasi ayon sa pag-aaral ngayon sa panahon ngayon, napakarami na nagkakasakit ng nadadialysis, napakarami na sa mga Pilipino. At hindi lang yan, pabata na ng pabata. Pero nga, di ba, 14 years old, dinadialysis na. Ibig sabihin, sira na yung kidney. Isipin mo naman yan. 14? 14 years old. Bata pa. Dilis yun, hindi. Hindi bata Basta bata, walang ano tayo dyan. Pero ang ano rito ang maganda rito, yung tawag dyan, yung dialysis, di ba may libre ng dialysis ngayon? May programa yung PhilHealth. May programa na ang gobyerno na libreng dialysis. Sa PhilHealth kasi, pinalawak po nila yung kanilang coverage. From 90 lang yung sessions per sessions kasi yan 90 lang po yung sagot ng PhilHealth. Ngayon, pinaabot na po nila yan ng 150. Kasi yung kaibigan ko nga, nadadialysis, sinabi nga niya sa akin na libre na wala silang binabayaran. Ang babayaran nila, papunta nila ron. Pamasahe. Yun na lang. Pero alam nyo mga kababayan, hanggat maaari talaga, hanggat maaari,
iwasan natin magkasakit sa kidney. Kasi nako, kapag once na dialysis ka, nakatali na yung buong buhay mo dyan sa machine ng dialysis. Kasi parang may cancer ka, di ba? Ang dialysis parang version po yan ng chemotherapy. Di ba? At ang isang cause din dyan, yung mga sobrang hihilig sa processed foods at saka yung mga alat, nakakasama po yan sa ating kidneys. So ingatan, iwasan na lang po natin yung mga ganyan. No? At saka yung hindi pag-inom ng tubig. May mga kaibigan din ako, sobrang takot na takot siyang uminom ng tubig. Ngayon, may sakit sa kidney. Di ba? Puro alat puro asin. At saka, lalo na yung mga processed food, yung pancit canton, mga cup noodles. Pancit canton. Mga cup noodles, nako, delikado po. Pwede naman kumain yan. Ako kumakain pa rin ako yan, pero once a month. Pwede. Pinakamarami na twice a month. Yung Pinakamarami na yun. Kasi hindi naman pwedeng, hindi ka kakain kung nakikrave ka, di ba? Pwede ako kumain yan, pero twice a month. Yung mga processed meat, ako talaga tinatanggal ko sa ref namin yung mga processed meat kasi yung misis ko hilig talaga eh. Mga hotdog, no? Kasi may ang hilig. Kaya siya sabi ko, sa mga anak ko, nag-hotdog ka na ngayon na next week na uli. Tama. Kasi sabi ko nga, doon sa kasama namin, dapat tuwing umaga, puro mga gulay, puro mga, kahit pritong itlog yan, kahit pritong baboy yan o pritong isda, basta wag yung processed meat. Hindi na susunod. At saka sa mga magulang, no, natutunan ko to sa boss ko eh. Yung anak niya, meron siyang tinatawag na chips day. Parang cheat day, di ba? Dadayain mo. Chips day naman yan. Sa isang buwan, isang beses lang siya pwede mag-chicheria. Di ba? Kasi in moderation dapat eh. Hindi mo naman sinasabi wag ka na mag-chicheria kasi yung mga bata mahilig talaga sa chicheria, sa processed foods. Pero meron kayong schedule. Nakikita mo yung diet ko, di ba? Talagang disiplinado ako. Pero chicheria pa rin ako. Bibili ako piatos, di ba? Makain lang ako, mga limang ganun lang. Wag ubusin. Para lang maano yung dila ko. Yung cravings. Natitikman ko pa rin yung piatos. Gaya kagahapon, nagpasit canton ako. Masusundan yan, balamang. Next month na naman yan. Baka kalagitnaan ng July, mga ganun. Huwag yung lagi-lagi. Tama yan. Maganda to na pinag-uusapan natin kasi ang gusto po ng administrasyon ni PBBM, preventive yung approach. Di ba? Huwag na natin hintayin na dumating tayo sa sitwasyon na yan kasi actually mas malaki pa yung gastos ng gobyerno. Kaya ginagawa ng DOH ngayon, yung kanilang information campaign, tulungan yung mga kababayan natin, huwag na tayong hutong sa sitwasyon na kinakailangan mo nang mag-dialysis. Kasi una, yun nga, gagastos yung gobyerno. PhilHealth, gobyerno din naman yan. Bagamat may contribution. Kahit sabihin mong libre lahat, pangit pa rin. Pangit pa rin yung ikaw nakatali na ron sa dialysis machine, pangit. Diba? Kahit sabihin mong libre lahat yan, pangit pa rin. Kaya hanggat maaari, hanggat wala pa kayong sakit sa kidney, mag-iwas-iwas kayo. Iwas-iwas kayo. Kasi mahirap, pag nandiyan na yan, wala. Tawagin nyo na lang lahat ng santo yan. Kasi parang cancer, parang may cancer ka na din. Diba? Sige, basa muna tayo ng comment. Sige. Sabi ni See Through ang TV, nagkikwentuhan yung mga aso ni BBM. Aw! Bakit yung mga nagko-comment sa atin ng mga DDS, hindi totoo ang pangalan, di ba? See Through ang TV, di ba? Di ka tao. Di ba? Di ka tao, See Through. Hindi pinapatulan niya, malamang. Umalis na yung mga... Next. Marco Beta, kung nagmumukhang doggy man. Yun, baka tinutukoy niyo si Marcoleta. Sabi ni Paula, gawin, ikaw talaga see-through, na ibaling mo pa sa amin. Kasi, buba tayo next topic. May comment dyan, pre. Sige, ikaw muna. Ito, sabi, Ayan, sabi ni Rocky Mark, yun. Ang galing nga ni Marcos Sr. Parang nakikita na niya ang future na marami ang magkakasakit sa kidney. Kaya pinagawa niya ang NKTI. Ayun nga, nagkatotoo. Ang daming may sakit sa kidney ngayon. Nagdadialysis, kaya bilib ako kay Marcos Sr. Tama po yan. Actually, research based yan. Kasi, tinatala po ng gobyerno yung leading causes of death, di ba? Isa yan, may mga renal disease, may sakit sa kidney, no? And, mismong tatay niya, di ba? Si Presidente mismo nag-donate ng kanyang kidney. So, malapit sa puso po yan. May museum dyan sa NKTI, nadyadyaan po yung yung kidney. Basahin nga natin ito, comment MJ Salis Lex sa baba. Yan. Di kasi maiwasan yan, Sir Paler Kakopi, kasi nakasanayan na po natin sa almusal, pero need po talaga disiplina. Kaya hindi maiwasan, pero kailangan tanggalin kung ayaw mong ma-dialysis talaga. Yung alam mo, masama kumain. Alam nyo ba, kumain na kayo ng lechon kaysa ng hotdog. Correct. Totoo po yan. Kumain na kayo ng lechon, wag lang ng hotdog. Kasi ang daming chemical, may mga preservatives yan eh. Yung sodium, betchin, tawag yan? Napakarami po niyan. No? Kaya iwasan nyo po yung mga anak ninyo. Pag budget lang yung pag limitado yung budget mo. Mag-itlog. Mas maganda na itlog sa hotdog. Tuyo. Diba? Tinapa.
Kaso yung bata, yung anak mo, di ba no? Hindi naman lagi-lagi yung ganun. Hanggat maaari, maiwasan yung ano na yan. Kasi sabi, mahirap pag ikaw natali na dyan sa machine ng dialysis. Mahirap talaga kasi marami akong nakikita na ganyan. Barbara Butler, thank you. Shoutout po sa inyo, nakikinig sa atin. No? Sir, pwede ba i-dialysis yung utak ng mga DDS? Pwede! Pwede po. Kahit i-embalsa mo na kaagad, pwede. Ha? Uy, grabe si Mark. Hindi ako yun, ha? Mark, Sige nyo, pasok. okay na. Ito, next topic tayo. Ito, kay First Lady muna tayo ha. Kay First Lady Liza Araneta Marcos. Very active ito sa pamimigay ng bigas. Meron na yung naman? kapatid ko sa Marikina nakatanggap ng bigas. Meron na naman, di ba? Nung last week, nagbigay na yan. Meron. Sa Quezon City, Maynila, at saka sa San Juan? Iniikot kasi nila. Hindi lang sa Metro Manila, iba't ibang parte po ng Pilipinas, iniikot nila. Ito po yung programa na mula sa puso para sa pamilya. Mula sa puso para sa pamilya. May FL na naman yan. FL yan, yung rice distribution na yan. Yan po yung malawakang initiative po ni FL Liza Marcos na naglalayon po na maghatid po ng 10 kilong dekalidad. Again, dekalidad na libreng bigas sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Bahagi ito ng mas malaking programa ng bawat bayan makikinabang ng administrasyon ni PBBM. Kumbaga, itong mula sa puso para pamilya, anak yan ng major campaign program ng administrasyon na to na pamamahagi po ng bawat bayan makikinabang muli na programa na yan. Quezon City, sa Barangay Doña Imelda. Nakatanggap kapatid mo. Yung kapatid ko nakatanggap. Wala namang bukbok. Wala siyang reklamo. Tuwan-tuwa pa nga siya eh. Kasi may PWD siya na anak, nakatanggap siya. Malamang. Siguro, wala pang nabigyan ng mga DDS niyan. Ayan. Makikita nyo sa screen yung sa San Juan Ang daming tao. Dati, nakapunta tayo dyan. Dito tayo inimbita. Hindi, Laporol yun. Ang lakas mo kasi kung magkape. Oo nga. Baka ikaw nakaubos sa kape pero hindi tayo nabitahan. Sorry. Ayan, ang daming tao. Pinalahan. Kami dati. Laporol yun, Lex. Pero ito, bigas lang. Mula sa puso para sa pamilya. Ang daming tao. Bigas yan, bigas. 10 kilos po yan. Sa San Juan, yan ba yung Phil Oil Eco Oil Center? Yan yun, Yan. Sa Muntinlupa na mamamahagi ito. Schedule. Abangan nyo na schedule, Exciting to, Sa Muntinlupa, July 8. Abangan nyo yan. Sa Parañaque, July 9. Sa Mandaluyong, July 10. Sa Bacolod City, July 11. Yan po yung mga probinsya, kauna-unahang probinsya na mabibigyan po nitong bigas na yan. Bakit wala sa Taguig? Parang tapos na sa Taguig. Tapos na. Wait lang. Doña Imelda, Santa Cruz. Parang tapos na yata. Para na. So ito mga kababayan Ito yung mga pinamimigay na bigas ni FL Hindi po yan imported. Hindi po yan galing ng ibang bansa, Vietnam o Thailand Galing po yan sa pagod ng ating mga magsasaka. Ibig sabihin, yung inani nila nung last crop season, binili ng gobyerno. Malamang DSWD bumili, dumirekta na sa magsasaka kasi pwede naman na yun. Yung iba LGU, City sila. At yun ang ipinamigay diyan. Kaya yun nagsasabi na pangit daw yung bigas. Huwag yung po natin sabihang pangit. Huwag na nating siraan kasi galing po yan sa pagod ng magsasaka natin. At masarap yung bigas ng Pilipino. Oo naman. Oo naman. Buwang Pilipino, di ba? Di ba nakita mo nga yung vlog ko? Dinurado, pinakamasarap na bigas. Correct. Pero hindi naintindihan ng DDS kasi umaasa sa 20 kilo bigas. Ayun. Yun nga. Yung punto. Hindi na nila dinadaan sa mga middleman. Diretso na mula sa mga magsasaka. Sa kooperatiba nila binibili yan Kaya napakalaking bagay ng mga kooperatiba Di ba ilang beses natin na topic yan? Yung LGU, yung PCSO, yung DSWD, kahit sinong mga negosyante, pwede nang dumirekta sa magsasaka. Di ba? Hindi mo na kailangan sa middleman. Kaya ang bentahan ngayon, 21 per kilo ng galing sa magsasaka. Sa palay. Di ba dati 6, 8, ngayon 21. Wow, ayos yun Kasi galing din naman sa gobyerno. Oo, kasi nga bakit? Hindi na sila mabarat ng trader alam naman natin, hindi naman lahat, pero majority ng trader buhaya talaga pagdating sa bigas. Ngayon, hindi sila makaporma. Pag babaratin nila yung magsasaka ng trader, ng mga middleman, kung babaratin nila yung magsasaka, ibenta na lang nila sa DSWD. Ibenta na lang sa mayor. Ibenta na lang kay governor, di ba? Maganda yung style na yan, no? Si PBBM lang yan. Win-win. Diba? Si PBBM. Problema, baka ipatigil ni Sara yan. Ayun lang.
Ba? Kasi syempre mga kaibigan niya, mga trader. Oo. Ba? Pero sa tingin ko hindi yan kasi hindi naman mananalo. O tingnan mo na lang sa FL, ha? Oh, ha? Next, balik mo sa picture kanina, yung ayan, kita mo naman, ha? Kaya yung- pa magbuhat. Yung mukha ni FL na yan, 10 kilo po yan pero nabubuhat niya pa. O kita mo, yung mukha ng matanda, 'di ba? At walang mukha ni Marcos. Wala. Logo Diba? lang po ng Bagong Oo. Pilipinas o ano to? Kasi Office of the Pilipinas, President. sa Pilipino nga galing yan. Oh, correct. 'Di ba? O isipin mo naman 'yan. Oh. Lunes na Lunes, ganyan kaagad ang inatupag ni FL magbigay ng bigas. 'Di ba? At hindi Saan lang ka yan. Oh. Hindi lang po dito sa Metro Manila. Yan, si Presidente, nagpunta rin po ng Mindanao. Kaya hindi nyo pwede sabihin na ang Mindanao ay Duterte country. No, nagpunta po ang ating Presidente Yan dyan ba yung sa... pinakaguluhan siya ng mga tao? Oo. Yan ba yun? Oh. Dyan sa Sulu. Sabi ko nga, nagpunta sa Sulu. Mga Muslim yan. Sa Sultan Kudarat. Correct. Mga Nakarating na Muslim. ako dyan. Sa Buanga Peninsula at sa Cotabato. Nagpunta po si Presidente dyan. At, para po sa kanyang... sunod-sunod dito na pagbisita kasi ang style ng Presidente, tinutuhog niya po yung kanyang pagbisita. Sa trabaho. At pinangunahan niya rin po yung pamamahagi ng chiching-chiching financial assistance para po sa ating mga kababayan at yung paglulunsad po ng mga programang pang-agrikultura. Oh. At ganoon din po yung pagpapatatag sa kapayapaan sa rehiyon sa ilalim po ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Kumbaga yan yung mother program nitong Mula sa Puso para sa pamilya. Sa Sulu, nagpunta po siya dyan noong June 29 at halagang 82 million pesos po yung ibinigay ng ating Presidente kay Sulu Governor Abdusakur Tan. Yung 82 million po yan ay mula po sa Social Civic Projects Fund para po sa pag-unlad ng community. Sa Sulu lang po yan, no? And bukod po dyan, nagkaroon din po ng activity, yung ceremonial turnover o yung pagsusuko ng mga armas mula sa mga rebelde. Indikasyon po yan na tinatapos na po nila o winawakasan na nila yung kanilang armadong pakikibaka kundi nakikiisa na po sila sa gobyerno. At saka syempre, nakipagpulong rin si PBBM sa mga presidential scholars niya sa Sultan Kiram Central School yan at iginiit na ang edukasyon ng pangunahing karapatan ng kabataang tausug. O mga scholars o presidential scholars, no? 'Di ba? Ito yung yung So ito, tingnan mo yung video. May bigas na naman ka coffee. Para naman tignan itong aming bagong programa. Nung ako'y unang umupo, na-interview po ako. At ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo para dito sa termino mo bilang Pangulo? Ang dream ko talaga ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Huwag po kayong mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 na beses sa buong taon. Kung maayos at maganda ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027 mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kung kayang gawin ng ating pamahalaan, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari, kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Ayos na. Sino yan? Sa Sulu. At yes, kilo, malalaking po yung tulong. Yan ang kagandaan pag hindi Malamang nila nakaw tingnan mo malamang Anong ibig sabihin ni PBB palakihin? Yung tulong, financial assistance. Yung binibigay sa'yo, halimbawa ngayon ay 5K, mas malalaki pa. Hindi, ang ginawa per LGU Halimbawa ito 82 million sa probinsya. So mas lalaki pa. Okay. So ayan gaya ng sinabi mo, kapag hindi nanakaw, maraming natutulungan. Correct. Pero pag binubulsa, maraming yumayaman lang na politiko. Sila lang. Oo. Tapos sabi ng mga politiko, hindi, binibigay din naman namin yan tuwing eleksyon. Kalokohan yun. Di ba? Kaya mga ka-BBM eto nakikita natin kay President Bongbong Marcos. Hindi natin ito nakita kahit kaninong presidente. No. Yung ganito karaming proyekto, sino ba yung nagsabi na yung sinasabi ni M na kapag natapos yung termino ni PBBM, ay siya, sino ba yung nagsabi nun? Si sa Cebu. Ramon Ang. Si Ramon Ayun, Ang. sabi ni Ramon Ang, kapag natapos yung termino ni PBBM, wala na siya sa pwesto, mamimiss siya ng Pilipino kasi hindi makakalimutan yung napakaraming ginawa na proyekto ni PBBM na ramdam kaagad ng mga tao. Ang style kasi ni Presidente Marcos, diretso Dinidirekta niya mismo sa LGU. Lalo na sa mga barangay, yung tagto 200,000, hindi na idadaan kay Mayor. So, direktang mapapakinabangan. Kasi kung ipadaan mo pa sa parang middleman yan, parang trader, no? Ikakatkong pa yan Diba ito, diretso na. Tingnan mo naman yung bigas, direktahan. First lady pa nagbibigay. Kung padaanin mo ay kapitan yan.
Si Bak kay Kagawad at kay Kapitan yan. 8 kilos. Oo, di ba? Yung 10 kilos. 3 kilos kay Kapitan. 2 kilos kay Kagawad. I-repackage. 1 kilo sa Tagalista. 4 kilo na lang. Di ba? Alam mo pre, nung panahon ng COVID-19 pandemic, di ba maraming financial assistance? May isang senador, yung tao niya, nakausap ko yung tao niya, ang ginawa pala nila, yung amelioration program, 8,000. Pag-organize sila, malinis sa kanya 3,000. Bali magdadala ka ng mga tao, tapos ang tatanggapin mo, pipirmahan mo 8,000. Tapos ibabalik mo yung 3,000. Ay, ganun? So paldo sila. Nung panahon po yan ng pandemic, talamak po yung korupsyon. Siguro, kasi hindi, dapat kasi nung pandemic, si PBBM presidente natin para hindi nangyari yan, no? Kaso wala eh. Oo, kasi alam naman natin si PBBM, ayaw niya ng mga ganyan-ganyan mga sideline. Di ba? Yan, sa Zamboanga del Norte, ang natanggap po nila na tulong mula sa presidente, 138 million pesos. Zamboanga del Sur, 136. Wow. Zamboanga Sibugay, 77. At sa Zamboanga City mismo, 19 million pesos po yung natanggap nila na tulong. Yan, sa Zamboanga del Norte, ha? Yung ano? Edukasyon na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan, sa mga kabataan, ay hindi ito pribilehyo. Para sa akin, ito'y karapatan. Kaya dapat talaga gagawin ng pamahalaan lahat ng kayang gawin para tulungan ang ating mga estudyante, lahat ng mga mag-aaral. Napakahalaga ng magandang marami kayong kaalaman. At parang biyaya yan talaga na hindi kayang mawala, hindi mawawala yan. Basta nakapag-aral na kayo, nakapagtapos na kayo, kung ano man ang pinag-aralan ninyo, ay nasa sa inyo yan, yaman na ninyo yan. Kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi na makukuha sa iyo yan. Hindi na lulusaw yan. Hindi kayang agawin ng kahit sino yan. Hindi kayang nakawin ng kahit sino yan. Ay, uli natin yan. Diyan ako hindi naniniwala kay PBBM. Alin? Diyan ako hindi ako naniniwala sa sinabi ni PBBM. Sabi niya kapag nakapag-aral ka, diyan na yan, kayamanan mo na yan. Arbas mo na sa buhay yan, di ba? Hindi rin eh. May mga vlogger na DDS na kapag-aral, pero bobo pa rin. Diba? May mga kilala tayo, mga nakatapos, matataas pinag-aral, may doktor, pero bobo. Baka naman kumikita. Malamang. Di ba? may sigil lang eh. No? Tama pa rin si Presidente Marcos. Pero tayo sa statement, ang ganda na sinabi. Kasi ito yung equalizer, yung education. No? Kung mahirap ka, mag-aral ka. Kasi pag nakapag-aral ka, mas marami kang opportunities. Oo naman, diba? Totoo yan. Totoo. Yung sa pamilya, kaya nga ang objective eh. Sa isang pamilya dapat may makatapos eh. Kasi yung intergenerational poverty, parang naisasalin-salin lang, yung kahirapan di natatapos. Matatapos yan kapag may isa na nakagraduate. Kasi pag nakagraduate na yan, mag-aanak yan, yung anak niya, sisikapin niya na makatapos yan, naputol na yung kahirapan. Kaya maganda yung punto ng presidente. Tulungan natin ito. Ito mga presidential scholars kasi, ito na yung mga patapos na eh. Nasa 3rd year, 4th year na yan eh, ng college eh. So yung iba, hihinto kasi walang pang pabayad ng thesis, walang pambayad ng projects, ng activities, etc. Kaya priority sila, ito mga presidential scholars, para makatapos sila. Ito, last mo na ba to? Sige, nagpunta rin po ang ating presidente sa Sultan Kudarat noong June 25 naman. At nako, maganda na naman po ito. Uy, dam na naman pala yan. Inauguration ng bagong dam, itong, actually rehabilitation ito, no? Ng Antong Dam, pinangunahan po ni PBBM, dyan po sa Lutayan, Sultan Kudarat. Yung pagbubukas po ng Antong Dam and Irrigation System Project na sa mailalim po sa 1 billion pesos worth ng rehabilitation. So 96 million pondo para sa Cotabato ha. Inabot ng Pangulo kay Cotabato Vice Governor Rochela Marie Taray ang kabuuang 96 million financial na tulong para sa pondo ng mga barangay at scholars ng probinsya. Dito sa dam na to, kasi ang problema dyan sa lugar na yan, sa isang taon, isang beses lang sila nag-aani. Ay, pangit yung patubig. Pangit kasi yung patubig. Pangit yung patubig. So, kung maayos yung patubig, ngayon, kaya na nila dalawang... Hanggang 3 pa yan, pa sa ganyan, no? Yung ibang lugar, kaya na mag-3. Yung last week, yung na-feature natin sa Bohol yun eh. Kaya na nila 3rd cropping, no? Kasi may sapat na supply na tubig. Kasi kung matindi yung sikat na araw, walang tubig, paano mabubuhay yung palay? Diba? Ito sa lugar na yan, kaya na nila mag-second cropping. Alam mo, Kakopi, kapag nawala talaga si PBBM, yung mga magsasaka, laking pasasalamat dyan kay President Bongbong Marcos dahil bakit? Marami na ngayon ang maayos ang patubig dahil sa mga ginagawa niya na mga dam na yan. Akala lang natin, dam lang, di ba? Wala-wala lang. Pero para sa mga magsasaka, ginto po yung dam na yan. Dahil dyan sila kukuha ng patubig sa kanilang mga palay. Kasi syempre yung tubig, kapag magsasaka,
ginto po sa paningin mo yan dahil yan ang magbubuhay sa pananim mo. Oh, mas maayos na kita na yan. Oo. Nakalimutan ko lang yung name ni regional manager na interview ko kasi yan sa Salamat PBB sa patubig sa Bagong Pilipinas sa PTB, no. Ang ginagawa kasi nila diyan, pre, scientific eh. Halimbawa, ito yung mapa. Dito yung mga magsasaka. Ito yung kulang natin. So pina-prioritize nila. Saan mas kailangan ilagay yung mga irigasyon. Kasi matagal gawin yung irigasyon eh. Kasi hindi yung nakikita niyo yung structure na imbak yung tubig, hindi lang yan. Lalagyan mo pa yan ng mga irrigation canals na papunta sa mga palayan. Kilometro pa yan yung irrigation canals. Tapos may mga tinatawag tayo mga earth canals. Kapag yung mga earth canals na, yan yung mga hindi na sementado yung lupa. Lupa na. So kaya napakalawak po niyan. Kaya naman ang National Irrigation Administration, masaya sila kasi katuwang na nila yung mga magsasaka. Yung maintenance kasi niyan, hindi na niya yung nagbe-maintain. Mga mismong magsasaka na rin, sila na yung mag-aalaga niyan. Naalala ko doon sa amin sa Cagayan, may mga magsasaka, mga nag-aaway, papatayan dyan sa patubig. Totoo. Kasi kapag galit ako sa'yo. Diba? Yung palayan mo. Sa gabi, babarahan ko yung butas. Babarahan ko para walang tubig na dumaloy. Tatakpan niya yan. Siyempre, kung ilang araw ka hindi pupunta sa palayan mo. Totoo. Pag tingin mo walang tubig, patay yung palay mo. Hindi mo alam kung sino yung naglagay ng butas, doon sa butas. Ngayon, yung style na yan, barbaric style pa yan, makalumang style. No? Ngayon, ang ginawa nila, kaya importante din yung Irrigators Association, by schedule na. By schedule. By schedule na yan. So dapat miyembro ka ng asosasyon. Yung asosasyon sila mag-identify o Monday, schedule ng sakahan mo. So yung ibang mga sakahan na hindi ka nakaschedule, nakasara yan. So yung tubig, tuloy-tuloy lang yan. Pag schedule mo, iaangat yan, makakapasok sa inyo yung tubig. Kasi minamanage nila yung tubig. Yun naman talaga yung maganda. Kasi yung tubig talaga na yan yung buhay ng mga palay natin. Mga magsasaka natin. Isipin mo, napakalawak niya, no? Lawak. Yung mga palayan sa paligid ng dam na yun, ay buhay na buhay. Alam ko ano yan, parang 3,000 ba yan, Lex? 3,300 hectares. 3,000, parang 3,000 hectares ata yung sakop niyan. Ayan, 3,000, tama. Kasi masyadong malaki yung 300. Yan, basa muna tayo comment saglitan. Sige, buton mo na yan, Lex. 2 minutes. Rosaline Debatian, ang pangulo na nagmamalasakit sa bansa ay siya pinapatalsik at gusto ay palit ng iglesia ay si Sara na walang ambag sa bansa. Meron naman, mabulot ng basura at magtanim. Sabi ni Ma'am Cecilia Texon, I enjoyed watching your tandem. You always makes me laugh, but every time I saw the face of Sara and Marcoleta, that makes me get mad watching from Virginia. Yan, salamat po. Ayan, sabi ni Pingo Rolfo, yan. Good evening, Kakopi, watching from Imus, Cavite. Yan. Pakikik. Pati Kakopi lang. Pingo, hindi mo natin si Palero. Ito. Pakikik. Then, Ernesto Alcantara, yan. Pinerwisyo lang nila ang mga manggagawa at mga estudyante na papasok sa araw na yun. At bukod dyan, may epekto rin yan sa ekonomiya. Pero ito, mukhang tapos na, just to conclude, no, mukhang tapos na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Wala na ako nabalita na third day. May panawagan po sa Iglesia ni Cristo ngayon. Di ba nandiyan sila sa Shrine? Punta na sila ng Meralco. Doon na lang mag-rally kasi ang taas sa mga bill. Nagtitrending ngayon yan eh. Magsama-sama tayo, pumunta tayo sa Meralco. Hindi, ano nangyari sa 2K? Wala eh. Matatagda na lang sa pwesto eh. Wala pa yung 2K eh. Makukulong na lang eh. Sabi ni, balik mo doon. Kay Ernesto ba yun? Sige, yan na. Sabi ni Baybang, yan. Nakaupo na ba si Lustay? Hindi po. On standby pa lang, standby. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papang
tabi mo sa lahat. Para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.